Ipinanganak na may hydrocephalus ang batang si Warlie. Pero hindi lamang pala ito ang kanyang iniinda dahil bulag din ang kanyang mga mata at may sakit siyang epilepsy. Hiling ng kanyang ina, mabigyan siya ng gamot na kailangan po niya. Ang ating pong naging tugon, inyo pong panoorin. May matatabang hita, maputi ang kulay at malusog kung titingnan ang batang si Warlie. Ngunit sa likod na tila maayos niyang pangangatawan, nagtatago ang tunay niyang kalagayan. Dito sa lungsod ng Parañaque, nakilala namin si Rosalie. Nakipag-ugnayan sa ating programa upang humingi ng responde para sa 7 taong gulang niyang anak na si Warlie. Pangalawa, sa magkakapatid, malusog man tingnan, pero si Warlie, napakaraming karamdaman ang iniinda. Siya po may sakit na hydrocephalus, epilepsy po. Hindi po siya nakakakita, hindi rin po siya nakakapagsalita, hindi rin po siya nakakalakad. 1 buwan pa lamang siya noon nang magsimulang lumaki ang kanyang ulo. Normal ang pagbubuntis ni Rosalie. Normal din ang pagkakapanganak niya kay Warlie. Kaya naman, hindi sumagi sa isip niya na meron na palang kakaiba sa kanyang anak. Dito po kasi ako nanganak sa bahay eh. Kaya sabi po ng kamadrona, normal naman po siya. May nagsabi po sa amin na kapitbahay na pa-check up po namin siya kasi hindi po kasi siya normal. Kasi po yung mata niya, luwa na po yan eh. Tapos ang laki po talaga ng ulo niya. Kasi ano na po siya eh, bali, ano na siya, 8 months na po siya. Laki po talaga ng ulo niya. Bawal mo nga po siya mahawakan kasi baka po pumutok ng tubig eh. Naoperan man at unti-unting pumorma na ang ulo ni Warlie. Marami pa silang pagsubok na kinaharap habang ito'y lumalaki. Ay, malaki na po yung pinagbago niya po ngayon kaysa nung dati po na hindi pa po siya naoperahan. Kasi po nung hindi pa po siya naoperahan, hindi po siya ganito eh. Sobrang laki po ng ulo niya, bawal niyo po siyang buhatin, lagi na po siya nakahiga. Ay nung naoperahan po siya, ganyan po siya. Nakapaglaro naman po siya, kaya lang di naman siya nakakapagsalita eh. Hanggang gano'n na lang yung ano ng doktor niya kasi po naapektuhan na yung mga mata niya eh. Kasi natagalan po yung operasyon niya eh. Mahirap po. Para po kami yung security guard ng asawa ko, palitan po kami mag-alaga sa kanya. Sa araw naman siya, sa gabi naman po ako. Kasi po, kailangan po kasi tutukan siya eh. Sa mga pagkain, sa gamot niya. Tapos nga po, may araw nga po na wala po siyang gatas. Kasi po, alam niyo po yung hirap po ng buhay namin. Isang kain, isang tuka, meron po bukas, meron wala. Tapos hindi pa po siya nakakainom ng gamot. Lagi po kami nasa ospital. Sa sobrang hirap na kanilang buhay, hindi na alam ni Rosalie kung paano nila mairaraos ang bawat araw. Mga araw na mas pinili nilang magutom mag-asawa. Matiyak lamang na malalagyan ng pagkain ang sikmura ng kanilang mga anak. Matiyak lamang na may gatas at gamot si Warlie araw-araw. Ako na lang po nagkaganto. Para po hindi niya po nararanasan yung sakit po niya na hindi niya po masabi sa amin kung ano pong nararamdaman niya kasi hindi po siya nakakapagsalita. Ang hirap po talaga, kinakaya ko po para po sa kanya. Kasi po may tali na po yung buhay niya. Sabi po ng doktor, lumalaban po siya. Kaya hindi ko po siya susukuan kahit mahirap po yung buhay namin. O may extra bilang construction worker ang asawa ni Rosalie. Malinis na ang 500 pesos na naiuuwi niya para sa kanila. Si Rosalie, dumidiskarte sa mga kantin malapit sa kanilang bahay. Kulang pa po yung nakikita niyo po, bali lang po napupunta lang po sa pagkain po namin, sa gatas po, diaper. Hindi pa rin po kami nakabili ng gamot po sa ngayon. Kasi extra lang po siya eh. Minsan po pag extra po siya, ako po yung pumapasok sa kantin. Yung sahod ko naman po sa kantin, 300 lang po yung isang araw. Bali pinagkakasya ko lang po yung sa amin, pagkain po namin. Tapos sa baon po ng anak niya. Hindi po ako nakakabili ng gamot niya. Kahit na wala po kang makain, basta meron po siyang gatas. Okay na po yun sa amin. Kahit yung mga bata po kasi hindi po sila magutom. Kahit kami po nagugutom kami, natitiis po namin. Ginagawan ko po yun ng paraan na magkaroon po siya ng gatas. Kaya lang po yung sa gamot po niya.
Hindi ko po kasi kaya eh. Kasi po, sige, lalabas po naman siya. Kasi po yung... Ang gamot na tinutukoy ni Rosalie, mga gamot na kailangan ni Warlie para hindi ito mag-seizure. Dahil kasi sa mga naranasang seizure ni Warlie, nanigas na ang kanang bahagi ng kanyang katawan na tila parang na-stroke na. Ano po niya, yung mga gamot po kasi niya sobrang pong mahal eh. Sa isang buwan po, 7,000 na po yung maintenance niya po. Dalawa po kasi yun eh. Para po kasi yun sa epilepsy niya. Para hindi po siya inatak. Sa ngayon po, wala na po siyang iniinom na gamot. Bali, 3 buwan na po. Buti naman po, hindi po siya inaatake. Kasi yun po ang sabi ng doktor, kailangan hindi po siya mawala ng gamot. Nalaman din nilang maliban sa kanyang hydrocephalus, may epilepsy rin ang bata. At hindi na rin siya nakakita pa. At hanggang sa ngayon, hindi makabigkas ng kahit anong salita. Po namin siya, sabi po ng doktor, hindi na po talaga siya makakita kasi naapektuhan na po. Kung meron po magdodonor sa kanya ng mata, makakakita po siya. Kailangan talaga po pag inatake siya, dinadala na po namin kagad sa ospital. Tapos naglalaway po siya. Kaya maano po yung mga mata niya pag inatake po siya. Kaya ito po na-stroke na po, hindi na niya po yung magalaw eh. Kasi pag inatake po siya dito lagi eh, itong parte ng katawan niya. Labas pa sa gastusin sa gamot ang palagiang check-up ni Warlie. At kapag walang ambulansya, kinakailangan mag-commute sila patungo sa PGH. Pagka wala po kasing ambulansya, nagko-commute po kami, LRT po kami ng PGH. Karga ko lang po siya, balikan po kami nagko-commute. Pag may ambulansya naman po, papunta lang po doon, tapos pauwi po, nagko-commute na lang po kami. Kasi wala naman po kasi siyang stroller eh, kailangan ko po talaga siyang mapunta sa ospital kasi bawal po kasi na hindi po siya ipa-check up eh. Tulad ng ibang mga magulang na may mga anak na warrior, si Rosalie, miyembro rin ng ilang mga grupo. Nagbabakasakali palagi na ang simpleng pagkukwento niya ng buhay ng kanyang anak, maging daan para mabigyan siya ng tulong kahit kakaunti. Babakasakali po ako na mapansin niya po yung mga message ko po sa kanila na kahit po sa konting tulong po yun, malaking bagay na po yung para sa anak ko. Pandagdag po lang yun sa mga gamot po niya na pangangailangan. Yun lang po kasi yung hinihiling ko na sana po hindi po siya mawala ng mga gamot. Inatake pa po siya uli, baka hindi niya po yung makayanan. Sa kabila ng lahat ng ito, si Rosalie patuloy na nagpapakatatag at lumalaban para sa kanyang anak. Kailangan naka-ready po kami sa kanya. Kaya sabi ko, hindi ko pa kaya kasi malaki na po siya eh. Tapos kukunin na po siya sa amin. Ilang taon na siya? Opo, ilang taon ko po siya, nagkira po ako sa kanya. Halos po yung buong buhay ko nasa kanya na po. Minsan po napapabayaan ko ng ko kasi sa kanya po ako nakapokus. Siyempre, lagi ko po sinasabi sa kanila na mas priority natin yung kapatid mo kasi ayaw naman normal siya, hindi. Kaya sabi ko, pag nawala po siya, masakit po sa amin yun. Kasi kahit ganyan po siya, hindi po kami sumusuko. Halagaan ko po yan. Kahit po manghingi po ako ng tulong, gagawin ko po yun para po sa kanya. Tanging hiling ni Rosalie para kay Warlie, mga gamot para sa kanyang anak. Hindi naman po ako namahagan na malaki. Importante lang po, makabiling po lang po ako ng gamot niya. Pangangailangan niya po araw-araw. Yung gatas po niya, tsaka yung diaper niya. Kailangan ko para po sa kanya, yung mga gamot lang po kasi yun po kasi yung buhay niya eh. Yun po talaga siya nabubuhay sa mga gamot niya. Pag wala po yung gamot niya, wala na po yan, natakihin na po yan. Sana wag mo na siyang atakihin kasi wala po siyang iniinom ngayon. 3 buwan na po. Sa pagbalik namin sa kanilang lugar, bitbit na namin ang gamot at maging gatas para kay Warlie. Nagdagdag na rin kami ng diaper para kahit papano'y mabawasan ang isipin nilang mag-asawa. Ngayon lang po siya makaka-teddy yan. Wala na laman yung lalagyanan niya. Masaya na siya po. Masaya na siya kasi makaka-teddy na siya ngayon ng gatas. Malaking tulong na rin po ito sa kanya. Makakainom na rin po siya ng gamot. Sa 3 buwan po niyang na-stop sa gamot, makakainom na rin po siya. Ito
ito lang naman po yung importante sa kanya, yung gamot po niya eh. Kasi ang hirap po pag sinumpong siya eh. Malaking tulong na po ito sa anak ko, yung mga gatas po niya at gamot niya. Lalo na po sa Diyos, salamat po. Maraming po salamat po sa inyo. Sa pagpunta niyo po dito sa amin uli. Salamat po ulit. Anak, maraming salamat po anak, may gamot na po siya. Ilang beses na natin nakita sa programa ang pagsisikap ng mga ina na tulad ni Rosalie, kinakaya ang lahat para lamang patuloy na mailaban ang buhay ng kanilang mga anak na may karamdaman. Huwag din po sana tayong magsawang tumulong sa kaunting paraan na ating alam. Dahil para sa kanila, panalangin man o kakaunting barya, magbibigay ng pag-asa para madugtungan ang buhay ng kanilang mga anak. Kung kayo po'y may nais ay sumbong sa inyo pong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng inyong pong mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na humawawala mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon dahil saan man panig ng mundo, may matatakbuhan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible, basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino kahit... Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde, Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.